Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. At sa araw na ito ay tatalakayin ko ang tungkol sa kailangan mo, itala mo. Ako po ang Teacher Lani. Tungkol saan ang module na ito? Mahilig ba kayo sa hayop? Anong uri ng hayop ang gusto ninyong alagaan at pagkakakitaan? Mapaparami ba natin ang produksyon kung hindi maayos ang tirahan nito? Ano-ano ang mga hakbang o mga gawain para umpisahan ang pag-aalaga ng mga hayop? Sa module na ito ay inaasahang makagagawa ka ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda. Mga pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto, MELCs, nakagagawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda. Ang paghahayupan na hindi ganon kadali isakatuparan, sapagkat ito ay nangangailangan ng isang matinding pagpaplano at paghahanda. Sa kahit na anong bagay na gustong gawin, lalo na kung ito ay tungkol sa pag-aalaga ng hayop, ay kailangang isaalang-alang ang paggawa ng mga talaan at mga kagamitan at kasangkapan na dapat gamitin upang makapagsimula sa ninanais na pag-aalaga ng hayop o isda. Bawat uri ng hayop ay dapat alagaan ng wasto para malaki ang produksyon at mapakinabangan ito ng husto ng nag-aalaga. Ang mga sumusunod na hayop ay itik, hito, baka, baboy, kalapati, kambing, manok na layer, broiler, tilapia at pugo. Paano kaya masisiguro ang kanilang pagdami? Paano masisiguro ang kaligtasan nila sa bawat araw? Kung gusto mong mapalawak ang iyong kaalaman, kailangan mong sagutin ito. Panuto, pagtambalin ng mga hayop sa hanay A at ang kagamitan sa pag-aalaga sa hanay B. Gawin ito sa inyong kwaderno. Unang bilang, baboy, ikaliwa, baka, ikatlo, hito, ikaapat, kambing, ikalima, itik, ika-6, broiler, ika-7, pugo, ika-8, tilapia, ika-9, kalapati, ika-10, layer na manok. Ito ang pagpipilian sa hanay ba? A. Pastulan, B. Tahimik na lugar ang kulungan, C. Plywood at lawanit, D. May tubig at malamig na lugar, E. Pinatabaang pond, F. Sementadong kulungan, G. Pawid o kugon ang pantakip, H. Palaisdaan na may bakod, I. May puno at mataas na kulungan, at J. Gumamit ng ilaw o 50 watts na bombilya. Bawat hayop ay may kanya-kanyang kinalalagyan para sa kaligtasan, kaginhawahan at kaayusan sa kanyang pagkilos. Ang paggawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda. Narito ang mga talaan ng mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng itik. Silungan na malapit sa sapa, ilog o tubigan. Ang bahay ay dapat hindi bababa sa 34 square feet ang laki. Tubigan o paliguan ng itik na may laking 10 pie ang lapad ng haba para sa 50 itik. Pailawan para sa 1 hanggang 4 na linggo ng mga seho. Baka. Kulungan at bakod na may sukat na 1 1/2 hanggang 3 metrong kwadrado. Lubid, pantali. Kawayan at pawid. Sementadong sahig para madali itong linisin, lugar para sa pagkain at tubig na may padaluyan ng dumi, at partisyon upang hindi magambala ang baka kapag ginagatasan. Baboy.
Kawayan, nipa o pawid na nagpapanatili sa temperatura ng kulungan. Konkretong lapag upang madaling linisin at ligtas sa parasitiko at sakit. Painuman at iba pang gamot. Ilaw upang painitan ang mga bagong silang na biik. Kambing. Kulungang may sukat na 2 metro ang haba at 4 na metro ang lapad. Kawayan, nipa, kugon upang makatipid sa gastos. Timba, kahon o batyang gagamitin. Manok, layer. Kulungan na may sapat na ventilasyon at malayo sa ingay. Patukaan, painuman at salalayan ng dumi. Asin para sa magandang pangingitlog. Manok na broiler. Ilaw o bumbilyang may 50 watts para mailawan ang bagong pisang sisiw. Lalagyan ng inumin. Tuyong dahon para sa bahay ng mga sisiw. Patukaan sa loob ng kulungan na gawa sa yero, kahoy o biyak na kawayan. Kalapati. Kulungan na mataas para hindi maabot ng mga daga, pusa at ahas. Tuyong dahon sa loob ng kulungan. Painuman. Paliguan kung mainit ang panahon. Pugad para sa pangingitlog at sa pagpipisa. Pugo. Kulungan ng pugo na may sukat na 4x8x1 talampakan. Sahig niya may 1/4 na pulgadang wire mesh. Pantakip sa ibabaw tulad ng lawanit o plywood. Wire mesh o bamboo splits. Tilapia. Kawayan, lambat o nylon net, fish pen. Hito. Bakod na yari sa kahoy, adobe, kawayan o iba pang katutubong materyales. Lambat o nylon net, fish pen. Para sa iyong gawain sa pagkatuto, panuto. Iwasto ang pagkakasulat ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang. Gawing gabay ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Isulat ang tamang sagot. Unang bilang. Ito ay may bahay na hindi dapat bababa sa 34 square feet ang laki at may tubigan o paliguan na may laking 10 pie ang lapad ng haba para sa 50 dami nito. Ikalawa, ito ay uri ng manok na nangangailangan ng ilaw o bumbilyang may 50 watts para mailawan ang bagong pisang sisiw at may patukaan sa loob ng kulungan na gawa sa yero, kahoy o biyak na kawayan. Katlong bilang, ang hayop na ito ay may kulungan na mataas para hindi maabot ng mga daga, pusa at ahas. Ikaapat, ito ay may kulungan na may sukat na 4x8x1 na talampakan, may sahig na may 1/4 pulgadang wire mesh, at may pantakip sa ibabaw tulad ng lawanit o plywood. Ikalima, ito ay may kulungan at bakod na may sukat na 1 hanggang kalahati hanggang 3 metrong kwadrado. Lubid pantali, kawayan at pawid at sementadong sahig para madali itong linisin. Laging tandaan, bago magsimula sa pag-aalaga ng hayop, gagawa ka muna ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang maayos at matagumpay ang iyong minimithing gawain. At para sa karagdagang kaalaman ukol sa mga dapat ihanda sa paghahayupang, maaaring sagutan muna ang sumusunod na pagsasanay. Ito ang panuto. Itala ang kasangkapan at kagamitan sa paghahanda ng pag-aalaga ng hayop o isda. Gawin ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.